kita sa bahay niyo nang makausap yung nanay mo. Saan po dito yung bahay ni Liza? Bahay nila sa dito po, sa pasok ka lang dyan sa esquina, papunta sa loob. Sige po, Babae salamat. Yung maliit na kubo sa dulo. Diretso po kayo tapos liko po kayo. Nasa dulo po yung bahay nila. Sige, thank you ha. Sige po. Liza, Ay, hello po ma'am. Buti naman po, natuntun niyo yung bahay namin. Nay, nandito na po yung teacher ko, si Ma'am Castro. Ha? Bakit anak? May nagawa ka bang kasalanan? Nako, wala po, Nay. Parang di niyo naman ako kilala. Bumibisita lang si Ma'am, Nay. magandang gabi ho, Mrs. Ang totoo po nito, gusto ko kayong makausap. Kasi palagi na lang late kung dumating sa klase, itong anak nyo. Late po araw-araw. Dapat yung disiplinahin yung anak nyo, nanay. Ako nga ang daming problema at inaasikaso, palagi akong maaga. Dapat ang mga estudyante, ganun din. Ay, sorry po ma'am. Pasok po kayo. Pagpasensyahan niyo na po itong bahay namin. Sorry po ma'am ha. Hindi ko po kasi alam na palagi palang nalilate si Liza. Hindi po nakakalakad si nanay, ma'am. Bulag din po siya. Gumagawa po kami ng puso bilang hanap buhay. Maaga po akong gumigising araw-araw para matulungan ko ang nanay ko sa paggawa ng puso. Bago din po ako pumapasok, hinahatid ko yung mga tinda namin puso sa karinderya, yung malapit po sa eskwelahan. Alas 7 na po kasi ng umaga sila nagbubukas. Hinihintay ko po, kaya po ako nalilate. Pasensya na po ma'am ha kung nabigyan kayo ng sakit ng ulo ng anak ko. Naku, ang nanay ko, hindi sakit ng ulo ang anak nyo. Di ba po, ma'am? Opo. Mabait na bata ang anak nyo. Napakamasayahin. Napaka-positibo sa buhay. Hindi ko alam na ganito pala yung sitwasyon nyo mag-ina. Kasi sa tuwing makikita ko ang anak nyo, parang napakadali lang sa kanya ang lahat. Walang bahid ng lumbay, problema, o lungkot man. Sa buhay natin dito sa mundo, tiyak mayroon tayong kabalisakan. Pero inilalagak namin lahat sa